Itong National Invention Contest and Exhibit ay nasa batas na inatasan ang Department of Science and Technology through the Technology Application and Promotion Institute na i-implement ito para mapayabong natin ang malikhaing katangian ng ating mga kababayan. At dito sa pa-contest ay merong high school level, college level at mga professional level na hinati pa natin sa iba't ibang kategorya. Yung iba dyan ay invention talaga na kakaiba, di kaya ay mga inobasyon na napondohan ng gobyerno o ng pribadong sektor. Sa atin pong mga inventor and researchers, ang ating pong ginagawa ay yung mga nanalo po ay isasali po natin sa mga exhibition abroad. Iba't iba pong mga pathways sa kasalukuyang administrasyon ang binigay natin upang lalong mapadami ang maisagawang enterprises o mga makomersyo, magkaroon ng mas maraming trabaho at hindi lang yan, mas maging applicable hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Yung multigrain precision seeder with fertilizer applicator, ito yung gamit na pang tanim ng palay natin sa ating mga magsasaka. Ito yung parang sagot doon sa ating laging binabanggit na magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Ngayon po hindi na kasi hinihila lang siya ng tao. And we use only 2 person for 1 hectare for a day or 1 to 2 hectares per day for 3 person. Ang comparing po sa mga ating kasalukuyang ginagawa ngayon na they use 20 people to 32 people for 1 hectare. And expenses po, that's too much. And comparing po sa price ay dito po sa seeder na, we call it palatak, no? Or the other way. They call it, they spend 1,000 pesos per hectare po, comparing to 10,000 to 12,000 pesos per hectare sa transplanting. And sa broadcasting naman ng or pagsabog tanim, they use 120 to 180 kilos per hectare. Dito po ay 50 kilos lang sa inbred. And for the hybrid is only 18 kilos to 25 kilos. Malaki po matitipid sa inbred na lang po. And advantage po nito compared to the other equipment, ito po ay madaling gamitin even sa ating mga kababaihan or ating mga senior citizen, kayang-kaya nila yan. It is only like 17 kilograms po. Maraming salamat po kasi ito nga sana po ang aming pinaalam. Malaking karangalan po na makarating kami dito. Ang entry po ng team namin ay multi-shell neutron spectrometer. Ito po ay ginagamit para po ma-detect yung radiation na invisible. Hindi po natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero through our device, we are able to visualize it. Ang neutrons po kasi ay maraming gamit. Pwede po siya sa industry, agriculture, energy, at marami pa pong iba. Pero we also acknowledge that there is a risk involved with it. So kailangan po natin siyang i-measure. Ang problema po, walang masyadong neutron detector sa Pilipinas and in many developing countries. Nung subukan po namin na mag-import, napakamahal po nito at napaka-komplikado ng proseso. So yung team po namin is na-inspire to develop locally and to make it simple. So yung naging device po namin ay portable at saka po mas simple yung kanyang design. Medyo mahirap po kasi ang funding for government, pero sobrang thankful po kami sa TAPI, sa PhilHearts, sa mga funding agencies natin na nagpo-provide po ng funding para po instead na completely wala po tayong magamit, ay nakakapag-invest po tayo sa mga ganitong bagay. Una po, natutulungan po na magkaroon ng exposure kasi through this platform, yung mga bagay na akala ng mga tao nakakatakot lang, mas naiintindihan po natin. Ang neutrons po kasi, nakakatakot lang siya kung hindi siya kayang i-measure. Pero through this, mas naiintindihan po ng tao na with the right measurement, pwede po nating magamit ang neutrons. President Bongbong Marcos, maraming salamat po sa pagsuporta sa mga katulad namin na researchers at scientists. This is really encouraging for us to continue what we're working on, na hindi po sayang yung decade of work na ginagawa po namin because of this kinds of recognition. Maraming salamat.
take pride in recognizing the creativity and ingenuity of Filipino inventors. Hindi naman maikaila na mahirap ang paglikha. As president, I do not accept that there should be an uncertain future for our inventors. They have world-changing ideas, and we cannot watch them wither on the vine due to lack of institutional support. Naniniwala ako na ang inyong mga imbensyon ay may kakayahang magbago ng buhay at sa ganon ng bansa. Because the future is not merely a time that is yet to come. It is something that we have to build through determination, through thinking ahead, through discipline to see things through, and the will to begin again even when we fail.